pagin nyo na mga nagrarally ng transparency and accountability. Okay? Yung nagsasabi dyan, sumisigaw dyan na kailangan may accountability, transparency. Kalampagin nyo nga mga Duterte. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos naghahayag na ng transparency. Diba? Nagayag siya. Lahat ng mga may kaso at kakasuhan sa flood control, papangalanan. Pinangalanan hindi, pinangalanan. Pinakulong hindi, pinakulong. Takot nga ni... Diba? May transparency, may transparency. May accountability, may accountability. May nanagot, mga kababayan. Yan ang Pangulo namin ng bansang Republika ng Pilipinas. May ganito. May isang salita, hindi puro bunganga. Sasama ka pa nga, pulong sasama pa si Cayetano. Kay Cayetano, ito maganda mga kababayan, kay Mr. Tingke. Kay Tingke ba? Tingke. Cayetano, paano ba yan? Pinaiimbestigahan ka at handang tumistigo ang iyong kapatid na si Lino Cayetano, at idiretso ka sa ombudsman. Wala na raw senado, mga kababayan. Rekta na yan, rekta na oblo yan, di ba? Yun nga yung sinasabi ni pangalan nito, Senator Ping Lacson. Di ba? Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Senator Ping, ito mga kababayan Sir, thank you po for being on the show. Sir, siguro unahin muna natin itong pinakahuling tweet ninyo tungkol po dito sa ceasefire. Basahin ko, sir, para dun sa iba na hindi pa ito nababasa. Ceasefire, my foot. Anong uri ng tao ang magde-declare ng gera? Toygan ang dala at laway ang bala. Pag na-confront ng bomba, magre-request ng ceasefire, pabulong pa. Pertaining po to Senator Alan Peter Cayetano, sir? Yes. Kasi last Wednesday, anyway, sige. Sige po, sir, diretso. Last Wednesday? Last Wednesday, after ng aming session, nagkaroon kami ng caucus, majority black, pati fellowship. Diyan na bring up yung offer ng ceasefire. So, tinanong ako, ang unang-unang tanong ko, sincere ba? May sinceridad ba? Ngayon, lumalabas na dahil sa pagkatanggit-tanggit niya, yun exactly yung tanong ko, sincero ba? Lumalabas hindi. Nagsimula yan nung last week pa, Wednesday after yung trial, kasi wala pa kami session noon, nag-ikot na siya sa at least mga 5 kasama ko sa majority flat. Nag-offer na kung pwedeng tigil na muna at magtrabaho tayo, etc. etc. So, hindi naman formally na i-take up yan. Noong Wednesday lang, itong linggo na ito, na napag-usapan, inay-caucus. So, yun ang una kong tanong. At sinagot na niya. Wala talaga sinceridad. Okay. Sen, so ibig sabihin, galing po ito sa mga kasamahan nyo sa majority na si tama po, mismong si Senator Alan Peter Cayetano daw po ang may gusto sana na ceasefire? Ganun po yung naiparating sa inyo? That is correct. Absolutely. I don't know if napanood nyo po yung kanya pong Facebook at YouTube live kahapon, sir. Did you watch it already? Kasi parang doon meron siya nabanggit na wala naman daw po siyang binabanggit na ceasefire. Yun na nga sinasabi ko. Yun ang unang tanong ko nga nung na-take up namin sa focus nung Wednesday, may sincerity kaya? Kaya sinagot niya na, walang sincerity. Kasi kung sincere siya, aminin niya, oo nga, talaga nag-over ako kasi gusto ko magtrabaho na lang kami, etc. etc. Pero para itanggi niya, nasan yung sincerity? Di ba? Ay, umiiwas. Durog kay Senator Ping. Durog kasi siya no? Mga kababayan, dinurog siya ni Senator Ping Lacson no? Dun sa last statement ni Senator Ping noong nakaraang araw. Durog na durog yung bakla yung tawag dito, napaparatangan na si Lahes. Pero hindi bakla, napaparatangan lang na si Lahes ayon sa kanyang kapatid na si Lino Cayetano. Di ba? Galing kay Lino yan
Wala daw siyang silayas na kapatid. Sino pa ba yung papatungkulan? Kaya nga tuloy nagpabalbas eh. Babalbas ako, di ako bakla, bakla. Di ba? Kailangan patunayan eh. Di ako syokla, kla. Di ba? Kaya dapat, no, wag kang wag kang masyadong soft touch. Nililin ka lang ng iyong paningin. Babae po ako. May balbas nga lang. Grabe no, grabe. Grabe drama sa no? Grabe drama queen talaga 'to, no? Feeling happy, no? Pagka nadudurog yung kanyang puso't kaluluwa. Dahil tinatawanan ng kapatid niya eh, di ba? No? Kaya natatawa yung natatawa yung kapatid niya sa kanya kasi mahilig siyang magpatutsada. Pag pinatutsadahan siya, mawawalan bigla. Gaganong bigla, di ba? Mawawala ng parang sumabog na bulkan, di ba? Bigla na lang magdi-disappear yung usok. Di ba? At nagkakalat na siya. Ganun siya eh. Ganon si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Ayaw niya nung siya pinupukpok sa mga bagay na alam niya na ikasisira niya. Diba? Actually, ikaw naman gumagawa ng ikakasira mo. Sabi nga ni Senator Ping, diba? Kung hindi ka maingay, diba? Hindi ka sana mapapansin. Nagpapapansin ka, yan, napansin ka tuloy. Mismong kapatid mo, yung naglahad ng diba? Ito kasi yung nakitang baha, okay? Baha sa western upper. Ayan, ito po yung nakitang baha. Ayan Yan tuwan-tuwa yung mga bata, Napakadumi niya, no? Napakaitim mga kababayan, Upper Bikutan Taguig, Nakita po yung mga yung mga flood control diyan, na hindi pa rin maayos. Yung mga drainage na may pinondohan naman, hindi pa rin naayos. Ngayon, mapapamak pati asawa mo. Sino ba mayor diyan? 'Di ba, mga kababayan? Sino ba mayor diyan? Di ba yung asawa niya? Napakadumi po, no? Napakadumi. Ayan Ayan baha sa Taguig. Tapat ng City Hall. Ayan. Ayan Ayan tapat po ng Taguig City Hall. Ayan di ba? Super traffic kasi bahang-baha. Diba, sabi nga natin, wala namang problema. Natural ang baha. Tama, mali? Tama. Natural ang pagbabaha. Ang hindi natural dyan, bakit hindi nasusolusyonan? Binabudgetan yan. Tama, mali? That's the question eh. For example, no? Pwedeng sabihin, Mayor, diba? Ano po ba sabi ni Alan Peter Cayetano? Meron po bang budget ang ating lungsod? Babudgetan po ba ang ating lungsod ng Taguig? 'Di ba? Para po sa mga flood control, para po sa pagbaba kasi nagbaha po nung last week na ulan eh. Syempre bilang ikaw alkalde ka at asawa mo senador, makapag-request ka, baka naman pwede mong 'di ba? Pwede mong i-suggest na budgetan yung flood control dito. 'Di ba? Pwede 'yon. So ngayon, ang problema diyan mga kababayan, yung action eh. Wala pong action na nakikita. Kagaya po sa Davao City. Sabi ko nga sa inyo, buti nga dito sa amin sa Caloocan. Kahit papano, yung dating mga kalsada nagbabaha. Kagaya po ng tapat ng dito sa amin sa may tapat ng SM Caloocan. Unang bukas ng SM Caloocan, in fairness, binaha. 'Di ba nag-viral 'yon? Binaha, pinasok sa loob, 'di ba? Mall pinasok sa loob ng baha. Anong ginawa? Nung sunod last term
Mayor Along, dahil nakita na nga yung no, paglabas ng budget, pinayos agad. Yun, at least yun, merong tinatawag na merong kredibilidad na mag 'di ba? Natugunan yung problema ng kanyang lungsod. 'Di ba? M. Cervera forever. Ayan yung mga M. Cervera forever. Nako, jakita natin 'to. Magalit si Boss Mike dito. Ba't walang jacket yung mga tropa ko diyan? Ayan po, meron na po. Salamat po. Ayan, may jacket na po kayo. 'Di ba? Buti pa yung ibang mayor na pagka nakita nila malaki na problema at kailangan na talagang solusyonan, sinusolusyonan agad. Matindi yung Davao, matindi itong Taguig. Hanggang ngayon, walang solusyon. Ilang dekada na yung Upper Bikutan na yan. Dadaan ka, papasok ka ng SLEX. Diba? Dadaan ka ng, tawag dito, Lower Bikutan, Upper Bikutan. Diba? Makikita mo may swimming pool. Diba? Yun yung mahirap yung paulit-ulit mo na nakikita hanggang ngayon, wala kang solusyon. I am Batman. Hello po. Ayan, sabi ni M. Cervera, forever. Ayan. Forever. Beth De Jesus. Ayan, Ma'am Beth De Jesus. Shoutout po. Diba? Grabe. Tapos ang sisisihin pagka ito yung pangit sa mga to kala Pulong, kala Cayetano, Alan Peter Cayetano. Pag sila sinita mo, sasabihin na mumuliti ka. Pero pag sila nanita sa ibang tao, 'di ba? Facts daw. Pag sila nanita, nagsasabi lang ng totoo. 'Di ba? Ganun yung nila ganun yung mind game nila, ganun yung naratibo nila. Pag sila ang sinita, damay ang taong bayan. 'Di ba? Damay yung taong bayan. Pero pagka sila ang nanita, 'di ba? Sasabihin nila, pag sila nanita, sasabihin nila totoo sinasabi nila. Pero pagka sila sinita, hahanap ng kakampi sa taong bayan. Idadamay pa sa katarantaduhan nila yung taong bayan, 'di ba? 'Yun ang pangit sa mga tao na 'to kagaya si Marcoleta, sinabi niya na hindi lang ako ang nakulong, pati ang taong bayan nakulong, ulul. Ikaw lang ang nakulong dahil tampalasan ka. Nanggaling sa bibig mo yung pagiging tampalasan mo. Ikaw nagpakulong sa sarili mo. Diba? Herodes ka Demonyo ba? Demonyo. Diba? Yung katarantaduhan mo na binabato, sa iba, nag-bounce back sa kanya. Ngayon, sasabihin niya, nakulong, hindi lang daw siya yung nakulong, pati taong bayan. Demonyo ka. Alam niyo kung bakit ko natatawag na demonyo? Meron bang makadiyos? Or meron bang, makatao na handa kang isuko, ang KIG sa China? Demonyo ka. Diba? Demonyo lamang po ang makakapag salita ng ganong klase na pusang gala may lumalaban dyan sa may maraming Pilipino dyan sa KIG pamimigay mo sa China, di ba? Demonyo ka. Di ba? Animal. Kaya dapat mga kababayan, no, maging yung sa mga ganito, mga DDS. Okay. Salamat po sa mga bagong likers natin dyan. Dapat po, alalahanin natin yung sinakripisyo ng mga sinaunang tao para po mabuo yang Pag-asa Island. Atin yan Ba't ibibigay? Atin po ang West Philippine Sea. Malinaw na malinaw po yan. Kailangan natin tumindig dyan, kailangan natin makipaglaban, kailangan nating ilaban yan, no matter what happen. No? Kasi hindi pwedeng magpasakop tayo sa China. Hindi po pwede. Kasi gagawin nga tayong probinsya daw, sabi ni Digong. Kaya sila pumayag. Alam nyo, meron pa nga mga tangang DDS Mas masarap pa nga daw yung Davao, ilipat na lang daw sa China. Sa China raw, gawin na raw probinsya ng China. Pumirma raw sana ng isang agreement itong mga Duterte na ang Davao City ay ang buong Davao ay
ano na, province of China. Gago, no, mga tanga. Hindi nag-iisip. Ano ba hawak ng mga Duterte? Davao City lang. Ba't lahat ng Davao kailangan damay? Di ba? Kung Davao City lang, di Davao City lang. Pero ang tanong, bakit magpapapirma ang ano dyan? Anong kapangyarihan ni Pulong Duterte, ni Baste Duterte, ni Sara Duterte na makipag-tie up agreement sa China? Anong kapangyarihan nila? Under the table, ganun. Mga bobo rin talaga mga DDS, hindi nag-iisip no? Ewan ko ba? Pakinggan mo to Cayetano, pakinggan mo to. Ito yung mga imbestigan sa'yo. Inispeksyon na kilinis ng MMDA ang ginagawang drainage na tinutulong dahilan ng pagbaha sa SLEX Bigutan. Nasa frontline na balitang yan, si Jenny Don. 4 na portable pumps na inilagay ng MMDA sa ginagawang drainage sa SLEX Bikutan na magbubomba ng may ipong tubig dulot ng malakas na ulan. Isa yan sa nakikita nilang solusyon para hindi na maulit ang mabilis na pagtaas ng tubig kahapon. Kaya bumahay ng sasakyan sa SLEX Bikutan. Kasabay ng inspeksyon kanina ng mga tauhan ng MMDA at SLEX, nilinis din nila ang mga baradong drainage na itinutulong dahilan ng mabilis na pagbaha sa lugar. Partikular na ang drainage malapit. Diba? Hindi man lamang hindi man lamang si kaso ni Cayetano, no? Senador pa naman, no? Ayaw tulungan yung asawa. Sabi niya siguro sa asawa niya, hayaan mo na yan, mayor ka naman na, senador na ako. Hayaan mo na magdusa mga sanay naman squatter naman yan. No, grabe, no? Sama ng mga ugali, May mga ganyan talagang politiko, pag nakaupo na, wala nang pakialam, no? Butit na lang si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ganyan, no? Tingnan nyo, galit na galit si Pulong sa si Baste. Bakit daw tumutulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City? Dapat daw sila daw gagawa nun. Wala ka nga, tanga. Di ba? Gumaganong ka, di ba? When the night, has come, di ba? Nasa ibang bansa ka Chumuchorba ka Di ba, mga kababayan, mga kabirador, Tapos magagalit kayo kay Pangulong Bongbong Marcos, tinulungan ng Davao City. Natural, walang mayor Asa ba yung mayor? Asa ba yung kongresista ng distrito na Pulong? Asa ba yung mga, diba? Asa ba yung vice presidente niya? Walang iya. Nasa lahat nasa ibang bansa diba? Umuwi si Baste Duterte, mga kababayan. Nakalinis na sa Davao. Matindi, matindi. Mindset ba? Mindset. Di ba? Mindset ba? Talaga mga DDS, ewan ko ba? Uto-uto talaga, no? Di ba? Mga, Serapors natin dyan, shoutout. Di ba? No, mga kababayan, grabe, no? Serapors, no? Di natin maintindihan itong mga DDS kung saan tayo lulugar, Masyado po silang, masyado silang, bobo, masyado silang uto-uto, masyado silang childish, no? Gusto sila nasusunod. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, little